Amen. Mapagpalang gabi po sa lahat. Amen. Hallelujah. Papalapit ang Pasko na kahit hindi natin abulin, ito ay papunta na rin sa Disyembre. Malamig po ba ang ating kapaligiran ngayon? Sino po yung mga mahaba ang pagtulog dahil sa ganda ng lamig ng panahon? Parang ako lang. Amen. Anyway ho, magandang gabi po sa bawat isa't isa sa atin at maging sa mga naka-online. At wag ho kayong bibitaw upang sa ganoon, kayo po ay aming makasama hanggang sa pagtanggap ng banal na hapunan mamaya at sigurado na may pagpapala kayong matatanggap sa Panginoon. Ituon lang ho ang ating mga sarili at ibigay ng 100% ang pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan sa gabing ito. At sa ganoon, ang ating Diyos, siyang magpapala at sa lahat ng kakulangan sa buhay, siguradong ang Diyos ay pupunuin niya. Amen? Hindi po tayo magkukulang. Sa nakarahang linggo po ay ating pinag-usapan kung paano ang kagalakan sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos nung ito ay ating natanggap. The joy of receiving God's Word. Natuwa tayo at daladala natin sa ating puso. At sabi nga ng Juan, na kung saan ang salita, mula sa pasimula, kasama na ng Diyos ang salita, at ang salita ay nagkatawang tao doon sa verse 14, na kung saan siya ay nabuhay at nakasyalumuha sa ating kalagitnahan. Sa kalagitnahan ng nauna sa atin, siya ay nagkatawang tao. At totoo nga po na ang berbo o ang Paskong ating pinagdiriwang, totoong isinilang ang ating dakilang manunubos na si Kristo. Kaya nga po, sa kabuuan, ito ay ating pinagdiriwang. At hindi lamang po yan, kapag ito ay naisilid sa ating puso, sa ating kaisipan, o pamumuhay pang araw-araw, tayo ay nagiging masaya at mayroong kagalakan sa puso. Kaya nga po, ang bawat isa na mayroong galak sa pagtanggap ng salita ng Diyos, siya ay buhay na buhay at nagiging patotoo sa kanyang kapaligiran. Amen. Hindi nananatiling nakatanggap lamang siya ng kagalakan, kundi ang kagalakang natanggap niya ay kanyang ipinamalita at ito ay kanyang ibinahagi sa iba upang sa ganoon sila din naman ay magkaroon ng pag-asa kung paano ang pag-asang inaasam natin. Kaya bawat isa sa atin mayroong inaasam na pag-asa. Amen. Kung wala tayong pag-asa na inaasam, ano pa bang ginagawa natin dito? O bakit pa ba tayo naging isang Kristiyano na tinawag na tagasunod ni Kristo? Kaya nga po, napaka-importante ang mga kagalakang yan na hindi manakaw at hindi maihambing doon sa isang bagay na ikaw ay masaya or happiness. Sabi ko nga sa noong last Sunday, yung joy at happiness ay magkaiba. Kung gusto mong maging happy, gumawa ka lang ng isang bagay na ito ay kasisiyan mo ay magiging happy ka. Pero pagkatapos noon ay wala na. Ibig sabihin, hindi naglolong last. Pero itong joy, ito ay naglolong last sa atin upang sa ganoon ay dala-dala natin at ito ay pwede rin nating ipamahagi sa iba. Amen. Ang kagalakan, anumang bagay, wala hong may kumpara sa kagalakan nung tanggapin natin ang salita ng Diyos. At sa gabing ito kasunod ng pagtanggap natin ng may kasiyahan sa salita ng Diyos, ngayon, the joy in the telling about Jesus. Sino po ba yung mayroong kagalakan na ipagsabi si Kristo sa kanyang buhay? At bawat isa sa atin, tayo ay mayroong atas na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi lamang sa pagtanggap sa Kanya, kundi ipamalita natin kung sino ang mabuting balita at kung sino ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? At handa po ba kayo na ipamalita ang magandang balita? Amen. Of course, tayo ay isang Kristiyano, kaya tayo ay handang ipamalita ang mabuting balita na si Kristo ang nagbibigay ng pag-asa at siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan na kung saan na hindi tinataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya
sa anumang paraan. Basta kung ikaw ay naniwala kay Kristo, nanampalataya ka kay Kristo, sinunod mo ang kanyang salita, at pagkatapos nun, ikaw ay sumunod ayon sa kanyang kagustuhan, sigurado ho, ikaw ay disipulo ng Diyos at hindi ka magkukulang sa buhay, kundi puno ka ng blessing. Sino ang ayaw ma-bless dito? Lahat po tayo gusto natin blessing, amen. Blessing na nanggagaling sa Panginoon, amen. Hindi ho yung sa ating kakayahan, kundi sa Panginoon. Kaya nga ho, pag-uusapan natin ngayon, the joy in the telling about Jesus. Dito sa aklat ng Luke 2:17-18. After seeing him, the shepherd told everyone what had happened and what had the angel said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished. Ito ay isang kwento. Kwento na kung saan nung ang ating Panginoong Yesus ay isilang na, walang available na lugar. Wala hong available na bilas, kasi mga bilas ang tinitirahan ng mga mayayaman. O kaya naman mga bahay, paupaan, kundi lahat ay okupado. At bakit nangyari ito? Nangyari ito upang sa ganon ang hula ng mga propeta ay matupad, na mayroong isisilang na isang sanggol sa sabsaban at tatawaging itong Emmanuel. Sa makatwidbaga na ang Diyos ay sumasa atin. Amen? Sino ho ang masaya na ang Diyos ay sumasa atin? Of course, tayong lahat ho ay masaya at pinakamasaya ang batang sumagot na amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. So, dito po mayroong isang kwento. At bago tayo magpatuloy sa isang kwento, tayo po muna ay manalangin, ingin natin ang gabay ng banal na Espiritu. Aming Diyos na mapagpala sa gabing ito, iniiling po namin ang iyong pangunguna sa aming kalagitnaan. At ito ay isang araw ng linggo ng Mission Sunday. O Diyos, salamat at muli Panginoon, kami ay nagkaroon na naman ng Mission Sunday upang sa ganoon ipaalala sa amin kung ano, o Diyos, ang task na iminigay mo sa bawat isa't isa. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa gabing ito sapagkat binigyan mo kami ng kalakasan. Kalakasan at buhay na dinala rito upang sa ganoon masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng kapayapaan na pinamalas mo sa bawat isa't isa sa amin at ang buhay na tangan namin. Higit sa lahat, o Diyos, ang buhay na walang hanggan na iyong inihanda sa bawat isa't isa. Kaya nga po, sa gabing ito, hihanda mo ang pakinig ng bawat isa sa amin at maging ang iyong lingkod, o Diyos, ako po'y itago nyo sa inyong likuran at lahat ng aking sasabihin, pawang manggaling lamang sa iyo at hindi sa aking sarili. Banal na Espiritu, kasihan mo ang iyong salita upang sa ganoon, ito po ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat makikinig sa gabing ito at dadalhin ito at ipamuhay sa araw-araw namin bilang pagsunod sa iyo. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan at kapasalamatan sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 At dito po, ang kwento pong ito, nung wala na pong mga silid na available at sa sukdulan na nararamdaman ni Maria na masakit na ang kanyang tiyan, sila ho ay nakarating na lang sa mga sabsaban. Kaya, alam nyo, mayroon nung significance itong sabsaban sa ating Panginoon. Kung papaano ang kababaan ng loob ng ating Diyos na gustong mangyari sa bawat isa't isa sa atin at hindi natin tinitingnan ang ating estado sa ating buhay upang ipamalita ang mabuting balita, gayon din po ito. Kasi, bakit ang mga pastol ang pinili ng Diyos na silang manguna o maging saksi sa kanyang pagsilang na ang araw na yon ay ipamalita nila na mayroong pag-asa at mayroong tagapagligtas na isinilang. Kasi po, sa panahong yaon, ang mga pastol, kapag ikaw ay pastol, ang ibig sabihin nun ay wala ka ng ibang mapasukan na trabaho. So meaning, kapag ikaw ay nagpastol ng mga hayop, tupa, mga kamelyo, baka, ibig sabihin na wala ka ng todong, walang gustong tumanggap sa iyo. Yun ang pinakamababang huri
ng trabaho sa Middle East. At sila ho ay hindi natutulog kasi nga nasa ilang ang mga tupa na kung saan sila ay binabantayan upang sa ganon, kapag may sumalakay na mga asong gubat o lobo na apatay sa kanilang mga tupa, sila ay gising at hindi natutulog. Pero, ang nangyari sa kanila, sabi nga, after seeing him, at sa kanila ay nakita nila kung papaano nung isilang ang ating Panginoon na sinabi ng anghel sa kanila na huwag kayong matakot. Maaaring kapag bumaba ang anghel dito ay magpatira pa tayo sa kanya at baka siya ay ating sambahin. Subalit, ang sabi ng salita ng Diyos, kahit ang mga anghel ay hindi natin sambahin sapagkat isa ang ating sinasamba sa katotohanan, sa Espiritu, ang dakilang Diyos at manunubos na si Kristo. Kaya nga po, dito, ang mga shepherd, sabi nga, the shepherd told everyone what had happened and what the angel had said them about this child. Sinabi ng anghel na ito ang tagapagligtas. Magalak kayo. They received the message of salvation with joy and rejoicing. Nag-rejoice sila. Nung makita nila ang anghel at pagkatapos ay bumuka at bumukas ang langit at nakita nila ang makalinya ng anghel na umahawit. Kung makita mo kaya yun, napakasaya siguro, no? Siguro yung sasabihin mo sa iyong sarili, Lord, gusto ko na riyan. Isipin ho natin na bumukas ang langit at pagkatapos nakalinya ang mga anghel at pagkatapos sila ay umahawit ng hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God, glory to God. Ito ho ang kanilang hawit. Kaya nga po, sila'y nag-rejoice at sila ho ay nagkaroon ng pagkakaiba na hindi nila tiningnan ang kanilang sarili na sila'y outcast, kundi pinamahagi nila ang kanilang nakita at nasaksiyan at sila ay may kagalakan na sila ay nagkwento sa bayan. Kaya, at alam ng mga shepherd na mayroong darating na Mesaya. Naghihintay sila. Subalit hindi nila alam kung kailan darating ang shepherd. Pero dito, pinakita ng Diyos sa mga mababang huri ng tao. Sila pa ang ginamit. Kaya nga po kung minsan na sasabihin natin sa ating sarili, hindi ako magagamit ng Diyos. Kasi nga wala akong kakayahan. Kasi nga hindi ako nag-aral. Ang mga pastol ho hindi nag-aral. At ang mga pastol, sila ho ay tiningnan na pinakamababang tao, subalit sila ang namalita, ang unang namalita na mayroong pag-asa at mayroong tagapagligtas na isinilang. Kaya nga po, sa atin, paano natin tinanggap si Kristo nung tayo ay na-born again? Maaaring ang luha at talagang yung wala kang takot. Ako nung ako ay na-born again, yung parang kahit ang isang tao lang ang masalubong ko, gusto ko nang sharean. Ganon kahinit ang nararamdaman. At ito ho ay pinagmumulan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos at pag-ibig niya ang gustong ipamalas sa bawat isa't isa sa atin. At walang kinikilingan ng Diyos. Gaano ka man karumi, gaano man kasama, at anuman ang iyong kasalanan, isang bundok man ng kasing laki ng bundok ng Arayat ang iyong kasalanan. Subalit, o isang kasing laki man ng barko ng Titanic ang iyong kasalanan. Subalit, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay kasing lawak ng dagat. Lulutang lang yan. Hindi mo masabing malaki ang iyong kasalanan. Ito nga ay ginamit niya, mga pastol. Ginamit niya ang mga taong ito upang sa ganoon, sila ang unang magbalita na mayroong kaligtasan, na dumating na ang Mesaya. At kung tayo ay may kaugalian ganoon, sabi nga, an army of mighty angels came from heaven to announce His birth sa mga shepherd. Ito ay kanyang sinabi, ito na, isinilang na, huwag kayong matakot. At ito ang inyong tagapagligtas. Magsaya kayo.
Jerusalem, magsaya kayo, sapagkat dumating ang araw na kung saan na ililigtas kayo ng tagapagligtas at ang buong mundo. Ito ho. Kaya gaano kagalak, gaano kasaya. Kaya huwag ho kayong malungkot. Sinong walang 13 month, bakit malungkot hanggang ngayon? Pinagpipray nyo pa na bigyan kayo. Kung pinagpipray nyo pa, hindi man ibigay o ibigay man yan, hindi mababawasan ang kagalakan. Amen. Tuloy pa rin ang Pasko. Amen. Kaya yung awit na tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Amen. Sige, palakpakan natin ang ating Diyos. The joy in the telling about Jesus, when you tell people about Jesus with joy, then you are a true chosen disciples of Christ. True. Chosen. Dito pa lang po, kung ating iisipin, bakit ako ang pinili? Kagaya ng shepherd. Bakit kaya ako ang pinili ng Diyos? Na, bakit ang dami-daming mga, mayroon naman simbahan po, mayroon naman Santo Rosario na malaki, mayroon pang simbahan sa Santa Maria. Bakit dito ako nagsisimba? O bakit ako dito tinawag ng Panginoon? Alam mo kapatid, you are a true chosen disciples of Christ. Ikaw kasi ay pinili ng Diyos na kung saan na totoo na disipulo ni Kristo upang ihayag mo ang kanyang kabutihan at pag-ibig. In 1 Peter 2:9, but you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. May kanta ito, parang awit ito. At alam niyo, tayo ay pinili, hindi pangkaraniwang tao. Hindi sa katayuhan mo ngayon. Hindi mo titingnan na kung wala ka mang bahay, wala ka mang tahanan, huwag mong tingnan yan, sapagkat ikaw ay pinili ng Panginoon upang sa ganon ikaw ay kanyang gamitin. Sabi nga, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and God's special possession. Ibig sabihin na God's special possession. Kung may possession kayo, ano bang mga possession ninyo sa kasalukuyan? Maaaring mayroon kayong Mercedes-Benz. O maaaring mayroon kayong 5-bedroom houses. O maaaring mayroon kayong condominium. O kaya naman ay maaaring marami kayong titulo ng lupa. Mga possession yan eh. Ngayon, ang mga possession na yan, anong ginagawa natin? Mayroon kang isang bagay na lagi mong iniisip kung paano ito'y maging safety. Iniisip mo palagi kung paano ito ay hindi mawala, kinikip mo ito. At dito ang sabi, God is special. Hindi lang possession, God is special possession. Bawat isa sa atin ay God is special possession. Ibig sabihin, tayo ay special sa Diyos, amen? Kaya, huwag mong bigyan ng hindi pagpapaalaga ang iyong sarili. Dahil sa problema na hinaarap mo. Sasabihin mo, Lord, mahal mo ba ako talaga? Bakit ako namumroblema sa aking asawa? Maraming ngumingiti rito, parang maraming problema sa mga asawa. Pag-pray nyo ho. I-layans nyo sila. Kapag nilelayans nyo, huwag nyo lang masyadong idiin. Baka maramdaman niya. At huwag lang masyadong malakas. Kasi pag diniin mo, baka mag-start. Sinasakal mo na yata ako ha. I mean, kung ano ho ang mga problemang yan, hindi magiging sagabal doon sa kagalakan na kung saan na tinanggap mo si Kristo. Kinakailangan na ito ay iyong patunayan sa iyong sarili na ikaw ay matibay, matatag, at may kagalakan sa puso. At nandito si Kristo, kinakailangan ng taong ito ay mabago na kagaya ko sapagkat ako ay na kay Kristo. Kaya meron akong kagalakan upang mapalitan ng kanyang kasungitan ng kagalakan. Kailangan ho na ito ay mangyari sa bawat isa sa atin upang sa ganoon na ang pagpili ng Diyos sa atin ay hindi isang bagay lamang na sa salita, kundi ito ay mangyayari. Anong sabi ng Diyos? Lahat sa mundong ito ay lilipas, subalit ang aking salita kailanman ay hindi kukupas. Kaya hindi kukupas ang pagkatawag at pagkapili ng Diyos sa inyo, kapatid.
Pastor, wala akong maramdaman sa aking sarili. Wala ka man mararamdaman o meron kang nararamdaman sa ayaw at sa gusto mo, pinili ka ng Diyos, kaya gawin mo ang pinagagawa ng Diyos upang ikaw ay mapagpala sa araw na ito. Mapagpala ka, kapatid. Gawin mo. Kung ang mga bagay na kung saan na hindi inutos ng Diyos ay nagagawa mo, bakit hindi mo pa rin magawa kung ano ang nais ng Diyos? Simple lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng mga bunga. Bunga na kung saan na ito ang bungang nagtatagal at hindi kukupas. Iyon ay isang kaluluwa na iatid mo sa kanyang paanan. At bubukas na naman ang langit na libu-libong anghel ang papalakpak at aawit sa kalangitan sa pagliligtas sa isang tao. Ito ay kung ang bawat Kristiyano ay magbubunga ng totoong Kristiyano. Totoong Kristiyano, kaya sinasabing totoong Kristiyano, may mga parang napipilitan lang na Kristiyano at sa tingin nila Kristiyano sila pero hindi nila ginagawa ang kaugaliang Kristiyano. Kaya anong sabi ng ating Panginoon? Sinasabi mong ikaw ay tagasunod ko, subalit hindi mo sinusunod ang utos ko at ikaw ay sinungaling, dinadaya mo ang iyong sarili. At hindi kita anak, kanino ka anak? Anak ka sa labas. At sino ang may anak sa labas? Anak ka ng diablo. Masakit, pero ito ay totoo. Kaya nga, kung tayo ay pinili bilang special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness. Gayon din ho tayo. Punong-puno tayo ng kasalanan, punong-puno tayo ng pighati, punong-puno tayo ng mga inanakit sa buhay nung wala pa tayo kay Kristo. Di lamang yan. Tayo ay inggitis. Mainggitin tayo. Kumisan pa nga kapag siya ay nakalampas sa atin, kunyari masaya ka pero sasabihin mo sa isang barkado, di mo man alam kung saan niya kinuha yan. Yung bang inggit na ganoon. Pero, nung tayo ay tawagin ng Diyos, nung tayo ay pinili, nung tayo ay nilinis, at tayo ay binalutan ng kanyang banal na dugo, tayo ay nagbago at ang bagong pagkataong yan ay nasa 2 Corinthians 5:17. Ang luma ay nawala at ang bago ay paparating sa bawat isa sa atin. Ang puso natin ay napalitan ng pusong mamon, pusong malambot na laman, hindi pusong bato. Awit na naman yon, pusong bato. Alam niyo ho, kung ang bawat Kristiyano alam niya na sila ay pinili at disipulo ng ating Panginoong Yesus, hindi ka nahihiya. Kuminsan kasi nahihiya ka kaibigan mo na, kapitbahay mo na. At napapansin niyo ho ba na kuminsan ng ating Panginoon kapag nahihiya ka, bilang Kristiyanong hindi naman tamad, takot. Ang ginagawa ng Diyos kuminsan, ang taong yon i-approach ka niya. Siya pa yung magsasalita upang magkaroon ka ng windows of opportunity o door of opportunity. At doon mo palang nasasabi. Sa bawat isa sa atin kumisan, kailangan alam natin yan. Yung magbukas ng pintuan ng Panginoon ng oportunidad pagkatapos binalampas mo pa, ibig sabihin nun, talagang hindi ka naniniwala na ikaw ay pinili ng Diyos na special possession niya upang magamit ka niya. Kaya nga po, bawat isa sa atin, kailangan na ilagay natin sa ating puso na tayo ay disipulo ng ating Panginoong Yesus. Kung tayo ay disipulo ng ating Panginoong Yesus, tayo tagasunod ni Kristo. At anong hiniingi ng ating Panginoon sa atin? Yung ipamalita mo ang kanyang dakilang pag-ibig, ipamalita mo ang kanyang kabutihan, ipamalita mo na siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun lang ho. Huwag niyo munang ipamalita sa kanila na sabi, mag-Kristiyano ka, baka dito, may kwalta ka. Aba, kapag hindi yung mama niya, sisingilin ka. Kaya anong mangyayari? Kung minsan dumadaan siya sa isang proseso na ang kanyang puso ay hindi tunay na nagbabago, ang iniisip niya kapag siya ay pumasok dito bilang born again, siya yayaman. Ang kanyang sentro ay yung pagyaman at hindi yung relasyon sa Diyos. Kung masentro ang relasyon sa Diyos, lahat yan ay ituturo ng Panginoon kung paano kaya yaman. Siya ang gagawang pamamaraan at bibigyan kanya ng knowledge, wisdom, estilo ng paggawa
pakikitungo, estilo ng pagpapalakad ng negosyo, ibibigay ni Lord yan. Basta't ang iyong relasyon ay mausay at mayroon kang malalim na relasyon kay Kristo. Kaya nga po dito sa John 8:31-32 sabi, to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Ang katotohanan ay palalayahin ka, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon sa John 46, anong sabi? Anong sabi? Ako ang katotohanan at ang buhay. Buhay at katotohanan si Jesus. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa Kanya. Jesus answered, I am the way, ako ang daan. Walang ibang daan. Hindi, Pastor, kasi ang sabi nila parang highway yan eh. Yung super highway, pagkatapos mayroong sa Bulacan, meron sa Giginto, at meron din sa Hindi o ganun. Kaya may awit na one way Jesus, isa lang si Jesus. Sapagkat ang sabi niya, Jesus answered, siya mismo ang nagsabi, I am the way and the truth and the life. No one can come to the Father except through me. At kapag ikaw ay nagpasakop kay Jesus at tinuntun mo ang daan, ikaw ay lalaya. Anong paglaya yan? Lalaya ka sa kasalanan. Magkakaroon ka na ngayon ng liwanag na pagtingin at ang lahat ng kadiliman ay iiwanan mo sapagkat hindi nakapagbibigay ng mabuti sa iyo. Si Jesus ang ilaw, katotohanan. Kaya palalayain ka sa katotohanan. Kung ikaw ay totoong makasalanan, lalaya ka sa kasalanan. Kaya sabi ko nga, alam niyo ho ba na hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang klaseng tao tayo. Kung tinitingnan ng Panginoon na ang pagkatao natin, ako ay sabungero. Huwag niyo ipagsabi ha, baka marinig ako ni Mrs. Sabungero ako, kasino. Hindi nga lang ako naninigarilyo, pero hindi rin ako umiinom, pero nag-good time sa mga babae rin nung panahon yun. At pagkatapos, mga barkada, ibig sabihin, kung ang Diyos, ang lahat ng ganitong klaseng pagkatawa ay hindi niya pinatatayo, hindi niya ginagamit, wala sanang nagsasalita sa harap ninyo ngayon na kagaya ko. At ang mga shepherd na wala sanang mababang tao na pinareveal ng ating Diyos na mayroong kaligtasan. Kaya nga, kung ihambing mo ang iyong sarili, wala kang kakayahan, umingi ka ng lakas. Anong sabi ng 1 John 4:4? Higit na malakas ang ibinigay kong kalakasan sa inyo, kapangyarihan, ang banal na Espiritu na higit na malakas sa mundong ito. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Do not be afraid. I will never leave you nor forsake. Kapag ikaw ay nagdadala ng mabuting balita. Pero kung hindi ka nagdadala ng mabuting balita, natatakot ka, talagang iiral sa iyo ang takot sapagkat iniisip mo na hindi ka safety. Walang safety na tao kundi yaong nilulukuban ng banal na Espiritu ng Diyos. Tandahan mo natin. Kaya kung minsan umiiral ang takot. Kapag na umiiral ang takot, i-rebuke mo, Lord, palakasin mo po ang aking pananampalataya. Banal na Espiritu, balutan niyo po ako ng iyong kapangyarihan, lalakas ang loob mo. Pero kapag ikaw ay natatakot, ibig sabihin nun, ang iyong relasyon sa Diyos, ikaw ay lumalayo sa Panginoon. Kaya kung minsan kapag nakakagawa ng kasalanan ang isang Kristiyano, ikaw munang manalangin. Ikaw na lang. Ngayon pala, kaya ayaw niyang manalangin na nag-away lang silang mag-asawa kanina. Ayaw na niya, siyang gustong tuturuan mo siyang manguna ng panalangin, ayaw niya. Bakit? Kinokondem siya ng kanyang budhi. Pero tandaan ninyo, ang sabi ng Panginoon, wala na tayong condemnation because of Christ na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Nagkakamali tayo, pero ang Diyos, lagi niya tayong tinutuwid at lagi niya tayong tinatanggap. Ganyan po ang Diyos natin. Kaya nararamdaman mo man o hindi nararamdaman, gawin mo kapatid. Kapag ginawa mo ang gusto ng Panginoon, tiyak mayroong resulta at kaakibat na pagpapala yan. Lalong-lalo na kapag may mabigat na problema, kailangan na ito ay kasama mo ang Diyos na lulutas at pagkatapos ng kalutasang yan, siguradong sigurado
mayroong pagpapalang inanda ang Panginoon at ito'y matatanggap mo pagkatapos ng problema. Kailangan po na alam natin ito. We are a true chosen disciples of Christ. And the joy in telling about Jesus, we are, sabi niya, when we tell people about Jesus with joy, then you are empowered believer of Christ. Mayroon kang kapangyarihan. Yung sinasabi ko, in-empowered ka, believer of Christ. But, sabi nga sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses, telling the people me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and the ends of the earth. Dito, alin ho ang sinasabi? Una sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, at sa mga napupuntaan mo na ibang lugar. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Anong sabi? Telling people about me everywhere. Ipagsabi mo ako. Upang sa ganoon ng kagalakan, sabi niya, upang sa ganoon ng kagalakan na pagtanggap mo sa akin ay mananatili. Ipagsabi mo ang Panginoon. Pastor, hindi pa ako nabaptize ng Holy Spirit. Nasahin mo, kapatid. Pero itong mga shepherd na to, na sila'y nagkaroon ng lakas loob, nung ma-encounter nila ang Panginoon, di pa man sila nabaptize ng Holy Spirit. Ginawa nila ang pinagagawa ng anghel at ginawa nila kung ano ang kanilang nakita at naranasan sa kanilang mga buhay. Kaya nga po, bawat isa't isa sa atin, mayroon tayong pwedeng gawin. Kung mayroong marahil ay maraming humingi ng basura sa inyo. Amen? Siguradong may kumakatok na humingi ng basura mga bata. Kahit na yung mga bata lang yan, kapag pinagpala mo at sinabi mong mahal ka ni Jesus at alika rito, ipaliwanag mo kung gaano siya kamahal ni Jesus at pagkatapos ay tuturuan mong siyang huwag kang gumawa ng hindi mabuti. Huwag kang gumawa ng bagay o huwag kang magnakaw. At andyan si Jesus, nakikita kanya. Matatanim sa kanyang isip yun. Kung minsan kakatok sila, ihingi lang ng, Bap, sabi, kagaya sa amin, Bap, wala pong kalakal. Cartoon, sabi. Kung may sira kayong TV na 55 inches, ikawon ninyo, ibigay ninyo. Totoo. Kasi nasira ang TV namin na 55 inches, kinawon namin. Hindi kayang dali, sabi niya, Bap, manarkila ako ng tricycle, kunang kaya pangabagyan na yan. Hindi ka nuwadala. So maya-maya, binalikan niya. Kasi puro lang sounds, walang tao. Sumisindi. Sabi ng bayo ko, pamiyan mo na ako eh. Sabi, pinamigay ko kahapon na umaga. Sabi, nakakaon pa, LG. Nasira pa ang LG sa akin. Ibig sabihin, sa mga simpleng bagay, makakagawa ho tayo ng isang pamamaraan o ito ay magiging bukas na daan upang maipakilala natin ang ating Diyos. Kung ikaw ay nagtitinda, bago mo iabot ang kanyang binibili, pwede mo naman sabihin, alam nyo, sa nangyayari sa kasalukuyan, hindi natin tiyak, pero mahal tayo ni Jesus. Kristiyano kayo. Mahal tayo ni Jesus, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Baka pag narinig niya yun, pag bumibili, alam nyo naman yung mga bumibiling umisan, nagkukwentuhan, nagmumura. Huwag kang magmura, marinig ka niya. Ganun sila. Bakit? Mayroong pumipigil. At ang pumipigil na yon ay ang kapangyarihan ng banal na Diyos, ng banal na Espiritu na nandoon sa loob ng iyong tindahan. Kaya kung minsan gusto nilang mamalitog, nagawa. Doon tayo mag-usap. Karin na nebugnos. May nangyayari hong ganon. Kaya nga, dito, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos ang bawat isa't isa sa atin. In-empowered niya tayo. Anong kapangyarihan yun? Kapangyarihan na hindi ka nagkasakit at malakas ka. Yan na ang panahon upang ipamalita mo si Kristo. Kaya nga lang, kapag dumarating ang panahon na ikaw ay hindi na makalakad, sasabihin, Lord, palakaran mo kumupo, mag-house to house ko. Mayroon ng kondisyon.
Parang hinihingan mo ng kondisyon ng Panginoon, samantalang hindi siya nagbigay ng kondisyon nung siya ay katagpuin kanya at binigyan kanyang buhay na walang hanggan, walang kondisyon ng Panginoon. Pero nang ikaw ay umihingi, parang ikaw ay sinusuulan mo ang Diyos. Lord, kung mo po masakit na katawan, basta pamunta lang ko lang, i-share na ka. Alam niyo kapatid, sa lahat ng oras at panahon, pwede nating i-share ang ating Panginoon. Masabi mo lang na mahal kayo ni Jesus at kayo ay gusto niyang makasama sa buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka ni Kristo at ang gusto niya ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang pag-ibig niya. Ganun lang. Pagkatapos ito'y titimo sa kanyang puso, titimo at huwag kang magsawa. Kaya, huwag mong sabihin na, hindi ako makalabas, pastor, kasi may sari-sari store ako, kaya dito ang kinabubuhay namin. Doon ka mag-evangelize, kapatid. Sasabihin mo, hindi yung evangelize na sinasabi o nakasulat doon na bawal ang utang ngayon. Bukas, pwede. Kinabukasan na naman, nakasulat na naman yun. Bawal ang utang ngayon, bukas pwede. Kailan pa? Araw-araw nababasa lang, bukas. Pag-evangelize tapo. Amen? Anyway, kaya ako po sasabihan nini ngayon, dahil ngayon ay Mission Sunday. Meron tayong misyon. Bawat isa sa atin, meron tayong misyon sa mga kapatid, kamag-anak, at meron tayong misyon sa mga kaibigan, at meron tayong misyon sa mga neighbor natin, na taanan. Misyon natin yan. Umpisaan muna natin doon. Sasabihin ng iba, ako pastor, isa ako pong mag-mission, munta ako Mindanao. Doon pa lang sa iyo, hindi mo na kaya, pumunta ka pa ng Mindanao. Amen po ba? Hindi, pastor, pumunta po ako ng Thailand, doon ako mag-mission. Missionin mo muna yung nasa tabi mo. Kapag nagawa mo yon, at sigurado, pwede ka nga sa ibang lugar. Pero mismong kapitbahay mo ay nagtatapunan kayo ng basura, pag nagwalis wala siya, itatapon mo. Tapos bukas naman siyang magtatapon. Ay, hindi mo nga mamimisyon yun. Ang gawin mo, kung nandidilig ka sa harap, mahalikabok lalo na ngayon, pakidilig mo yung harapan niya. Kakitaan ka ng mabuti. Sasabihin ng iba, malinda lumini, mataas ang tubig ngayon ha. Kahit na. Sa konting bagay ay masuyuan mo ang kapitbahay at kakitaan ka ng mabuti. Ako ang kaugalian ko, basta't yung harapan namin, pati yung mga alaman niya, didiligin ko. Inidilig ko. Kasi nga, gusto ko nga, makita niya na, pati yung alaman ko, dinilig. Di yung kalooban niya mapapanatag, na sasabihin niyang, mabuti ang kapitbahay kong ito. Amen? Ganun ang aking ginagawa. Kaya, pwede tayong gumawa. Hindi lang kaming mga misyonary o hindi lang kaming mga misyonary daw. Lahat tayo ay misyonary ng Diyos sapagkat nakipag-isa tayo kay Kristo at isa lang ang layunin ng Diyos na magamit tayo bilang isang reconciliation. Magre-reconcile tayo sa mga taong wala pa sa Kanya. Lahat tayo. Acts 4:31. After this prayer, the meeting of place shook and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Alam niyo dito sabi nga, na kung saan, sa Acts 1:8 at sa Acts 4:31, na kung saan, ito ay mayroong nangyari sa kanila. Maging ang mga apasal ay takot, maging ang mga apasal nung panahon yun, nung hindi pa umakyat sa langit ang ating Panginoon, siya ay bumalik muli upang sila ay bigyan ng kapangyarihan. Sabi niya, huwag muna kayong lumabas. Hintayin niyo muna ang comforter, ang banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu, ang siyang nagudyat sa kanila at siya ang nagtulak upang sila ay lumabas at nagkaroon nga sila ng lakas na loob at kapangyarihan. Sila ay nagkaroon ng malalim na pananampalataya. Tayo marami na kayong narinig dito. Kumbaga sa isang masinggan, marami na kayong mga bala. Paputukin nyo na.
Baka gusto nyo pa, putukin nyo pa sa New Year eh. Hindi ho, ibig sabihin, gamitin na natin. Marami na kayong natutunan. Estratiya, marami na kayong natutunan. Pamamaraan. Kailangan na ito ay magamit. At marami na rin kayong nabasa na ito ay inabsorb ninyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sumasa inyo. Ngayon ay gamitin ninyo. Huwag o kayong mahiya at hindi nakakaiya ang Diyos. Kasi nga, kailangan na tayo ay mayroong kagalakan upang ipagsabi ang ating Panginoon. Huwag naman ho na kapag kayo ay nagwi-witness o kapag kayo ay pumunta sa isang lugar na gusto nyong ma-share ng isang tao alam mo, mahal ka ni Jesus. Siguro kung maniniwala ka sa akin, hindi ho ganun. Ibig sabihin, pakita mo ang kagalakan. Yung energetic ka, yung totoong nakikita niya na ginawa ni Kristo sa iyo. Kailangan na ang mga shepherd nakita nila. Nakita nila ang kagalakan na kung paano ang lakas loob. Dati sila ay medyo alanganing makipag-usap kung kani-kanino. Pero anong ginawa nila? Dumating ng Mesaya, ang tagapagligtas. Magsisi na kayo. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya si John the Baptist, dala-dala niya yun. Pero tayo, ganito lang masasabi natin. Alam niyo, mahal kayo ni Jesus. Ano man ang uri ng iyong kasalanan na hindi tinitingnan ng Diyos, kapatid. At alam mo ba na ikaw ang gusto niyang makasama sa langit? May kasamang ngiti. May kasamang tikas. Upang sa ganon ay kakitaan ka ng interes. Pero kapag ikaw ay nagsasabi na parang bumubulong-bulong lang na kagaya ni Kuya Cesar, walang mangyayari. Alam mo, mahal ka ni Jesus. Baga, manikal yun. Alam niyo ba na kung minsan sa mga nagsishare ay yung parang dynamic na nakikita kanya na ikaw ay masaya. Sabi niya, matang taong ito, kilala ko siya, masaya siya. Nakikita ko ang taong ito, bakit kapag sinishare niya si Jesus sa amin ay mayroong kapangyarihan. Mayroong joy sa kanya, kagalakan. Kasabay ng kagalakan ay, tara magkape ka pa. O panyang kape. O sa bigparandam niya, alaya ka nung ito. Ini nga doong gata ngayon, bias dalami. I mean, kasama na yan. Kasama sa kagalakan yan. Hindi pwede yung galak na galak ka pagkatapos pag narinig mo na nangangailangan. Kikila na ako atay niya. Hindi ho. Marami ang ganyan. Kasi bakit? Nagbukas ng puso na alam niya na ikaw yan ay nakikita niya na masaya ka, nakikita niya na nasa sayo si Kristo. Kaya yung maliit na bagay ay nabuksan niya sa iyo. Katunayan, kapatid, nangangailangan. Di bigyan mo. Mapapatunayan niya sa kanyang sarili, totoo nga ang taong ito. Kung sinusubukan ka man niya, totoo nga ang taong ito. Pero kapag narinig mo, habang nagsishare ka na nangangailangan siya ng 300 at mayroon ka namang 300, ngini kay pasinyeran, ngini kikikila na ako 300. Makadala naman yung mag-sharean. Alam niyo ho, mga bagay na kung minsan ito ay totoong nangyayari. Amen? Totoo itong nangyayari sa atin. Total, magpasko naman. Di bigyan mo. Anong sabi ng Biblia? Sino ang blessed? Yung bang nagbibigay o tumatanggap? Namimigay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yung namimigay. At kung tayo ay mayroong authority na kagaya ng mga apostol na ibinigay ng ating Panginoon sa kanila, kailangan ito ay gamitin natin na pamamaraan. Basahin natin ang Book of Acts kung paano sila ay gumalaw, kung paano sila ay lumakad, kung paano sila ay naninindigan, kung paano ang pagtanggap nila kay Kristo. Alam niyo ba na si Paul ay masayang-masaya kapag sinishare niya ang Panginoon o ang kanyang buhay na pangyayari nung na-encounter niya ang ating Panginoon. Pinagsasabi niya ang kanyang buhay. Kasi nga, bawat ginawa niya
nakapanipaniwala, marami ang naniniwala at doon nawiwin niya ang tao. Kaya, when you tell the people about Jesus with joy, you are a living testimony of God's goodness. God's goodness. Na kayo ay totoo na kung saan living testimony ang sarili ninyo ang gamitin ninyo. Baka naman sira ang inyong sarili, kaya hindi mo ginagamit Hindi ho, kailangan na mayroon ho tayong testimony sa bawat isa't isa sa atin. Kung kailan tayo kinatagpo ng ating Panginoon at kung papaano ang pamamaraang yon, alam ninyo yan, mayroon kayong istorya. Amen? Mayroon kayo, kasi ipaliwanag ninyo, saysayin ninyo. Kasi kapag ang testimony mo, ang iyong ginamit, epektibo yan, hindi ka na kailangan na saguli na. No, kung niya kita kaligtasan na kaya. O tiyak ko niya, balo. Hindi mo na kailangan na magbasa, kundi ang iyong sarili ay ipresenta mo sa Kanya at ito ang aklat na ginawa ng Diyos na katunayan na mayroong taong nabagong kagaya mo at pagkatapos abang binabasa mo ang iyong sarili, siya ay naniniwala at ang kanyang focus ay yung pagkatao mo na nakita kanya na nagbago. Kaya siya ay epektibong maniniwala. Kasi dito sa aklat ng John 4:39, ito ay living testimony of God's goodness na ang babaeng Samaritana. Sabi nga, many Samaritans from the village believe in Jesus because the woman had said, He told me everything I ever did. Ang kwentong ito ay nung kasama ng kanyang disipulo ang ating Panginoon, siya ay nagdesisyon na dumaan doon sa Jacob's Well, sa Samaria. At pinaunan niya ang kanyang alagad. Kasi ang mga Udyo at Samaritan ay hindi pwedeng magsama. Ang Samaritano, half Jew at half Samaritan. Ang mga babae ng mga Samaritana at mga lalaki ng mga Udyo ay nag-intermarry. Sila ay nag-asawa. Ngayon, dahil hindi purong Udyo, sila ay inilabas. Sila ho ay kanilang pinagtabuyan, kaya nagkaroon ng Samaritan. So, 50-50. Kumbaga sa Pilipino, nag-asawa ka ng Amerikano, 50-50. Gayon din ang nangyari sa kanila. At hindi sila pwedeng magsama. Kasi nga, kinamumuyan sila. Kapag sila'y pumasok doon sa teritoryo nila, inilalabas yan. O kaya'y binabato. Pero, dito, ang ating Panginoon, siya ay nagdesisyon na dumaan doon, bagamat siya ay puro Udyo sa kanyang pagkakatawang tao si Kristo. Umupo siya sa balon. At tanghali. Sa tanghaling tapat, umupo siya sa balon at inintay niya ang babaeng itong Samaritana. Ang babaeng Samaritanang ito hindi nag-iigib sa hapon. Hindi sumasabay sa mga kababaihan. Kundi pag wala ng tao, siyang mag-iisa, dadalhin niya ang kanyang jar. At siya ay sasalok sa balon. Bakit niya ginagawa yon? Kasi kilalang kilala siya na siya ay maraming kinasamang mga lalaki, hanggang 6 na lalaki ang kinasama niya. Pero dito, makikita mo ang estilo ng ating Panginoon. Pinaunan niya ang kanyang alagad na 12. Sabi niya, bumili kayo ng pagkain natin sa bayan. Malayo yung bayan. Bumili naman, iniwan si Jesus. At nang umigib ang babae, ang sabi ng Panginoong Jesus, bigyan mo ako ng tubig na yan. Di mo ba alam na bawal ang magharap ang Udyo at Samaritan? Bakit ka umiingi ng tubig sa akin? At ang sabi ng Panginoong Yesus, kung alam mo lang kung sinong umiingi ng tubig sa iyo, at kung ikaw ay iinom sa tubig na ibibigay ko, kailanman hindi ka na mauuhaw. Ang sabi niya, Ginoo, malalim ang balon na to. Mas dakila ka pa ba sa aming ninunong si Jacob? Dito uminom ang aming mga hayop at aming mga pamilya at ang kabuuan ng aming mga anak. Ngayon, igit ka pa bang dakila sa kanila? Sabi niya, kung alam mo lang na ang tubig na ibibigay ko sa iyo kapag ito'y ininom mo, hindi ka na mauuhaw kailanman. Subalit, ang Samaritana ay nakakaintindi sa ula ng mga propeta. Ang sabi niya, parang propeta ka.
Kasi sabi ng mga aming mga propeta, may darating na Mesaya, ang tagapagligtas. At ang panahong ito, ang sabi ng Panginoong Yesus, ito na, ako nga ang tinutukoy mo. O kung gayon, bigyan mo po ako ng iyong tubig. At binigay ng ating Panginoong Yesus kung ano, ang sabi pa nga niya o sige, bibigyan kita, kaya lang, isama mo dito ang iyong asawa. Ginoo, wala po akong asawa. Totoo nga, sabi niya Totoo nga. Kasi pang-anim na ang lalaking kasama mo. Nagtaka siya, bakit alam niya? Di naman sila magkakilala. Kaya parang ikaw ay propeta, sabi niya ngayon, binigyan siya ng ating Panginoon. At nung mabigyan siya, at na-born again ang babaeng ito, siya ay bumalik doon sa Samaritano, sa mga Samaritano, sabi nga, many Samaritans from the village believe in Jesus because the woman had said, He told me everything I ever did. Anong sabi ng babae? Alam niya na ako'y puta, alam niya ako'y upaan, alam niya ang ginawa ko, pero hindi ako pinagtabuhin, Hudyo siya. At siya ang Mesaya, at siya ang Kristo, at siya ang tagapagligtas, ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang nagpapatawad sa maraming kasalanan na daladala ko, ang sabi niya. Maraming Samaritanong naniwala kay Kristo. Itong maruming babaeng itong babaeng alam nila na walang kwenta, niligtas niya ang mga Samaritano at ginamit siya ng Diyos upang makakilala kay Jesus dahil daladala niya ang pagkakakilala kay Jesus na may kagalakan sa puso na hindi niya sinilid sa kanyang sarili na sabi niya, ako'y saved na. Maaaring sabihin natin sa ating sarili, ay, saved na keman, paborin ko no sana rin gagawa nga lang marina nga rin. O rin na, miminom no naman, ay, paborin ko no sana rin. Mamayang pagkatapos nilang uminom yan, magkakantaan pa yan. Hanggang alas 12 ng gabi, paborin ko no sana rin. Kapag ganyan ang estilo natin o ang ating puso, wala tayong pusong kagalakan o wala tayong joy sa ating puso sa kaligtasan na ibinigay ni Kristo, tayo'y makasarili. Wala tayong pakialam sa ating kapaligiran, wala tayong pakialam sa ating mga kapatid, kamag-anak, o wala tayong pakialam sa ibang tao na sila ay nakahamba sa bunganga ng impyerno na sila ay iuulog at doon ang takbo nila sa oras na ito. Kapatid, sabi nga ni Santiago, agawin natin sila doon sa apoy ng impyerno sapagkat sila nakahamba. Kaya bawat isa sa atin ay mayroong dapat gawin. At hindi lamang ang mga misyonari, kundi lahat tayo ay misyonari ng Diyos. Hindi lamang ang mga nagtagapagsalita, hindi lamang ang mga umaayo o lumalabas, lahat tayo, isa lang kaluluwa ang dalhin mo kay Kristo. At kaupo mo na nakikinig dyan, kapatid, maraming anghel sa langit ang pumapalakpak dahil sa ginawa mo. At ang sabi ng Panginoon, hindi kayo kasi umingi. Alam nyo, sa mga nagso-soul winning na maraming nadadalang kaluluwa, kung minsan nakakalimutan nilang umingi sa Diyos. Ano ang hinihingi nila? Laging kaluluwa. Pero pinaalalanan sila ng Panginoon, hindi ka kasi umingi Umingi kayo sa pangalan ko upang kayo'y mabigyan, ang sabi ng Diyos. Kasabay nun, sasabihin mo habang ikaw ay nagwiwin at maraming ang win, kailangan mo ng sasakyan. Lord, dinan mo kong sakyan. Baka dito sakya ko rin wiwin ko. At di na nakasakin ng ginunanong buri mo. SUV. Di na naka. Kasi, ang purpose mo ay para sa Diyos, hindi para sa iyong sarili. Baligtad Ay, kailangan na, Lord, dinan mo kong SUV. Nanan mo yung SUV. Ananin ko si Siyam. Baka dito po pupunta kay Sambales, may pagyukay ng pamilya. Puta pong mag-swimming kami. Iba. Baka dito po, pag pumupunta po kami ng Baguio, kasi masikip na kami para sa ganong kasya kami. Di ministeryo. Alam niyo ho, ang mga apasal niya, sila ay nagwiwin every day.
Kaya ang sabi niya, hindi kayo kasi humihingi, kaya hindi kayo nabibigyan. Ang ginagawa nila, puro winning soul. Nakalimutan nila ang kanilang sarili. Kaya ganun din tayo kung minsan kapag ikaw ay maraming kaluluwa na nadadala, nakakalimutan mo ang pangangailangan mo sa iyong sarili. Pero ikaw naman ay binibigyan ng Diyos na hindi mo alam at hindi nagkukulang ang Diyos. Ito buksan natin ang ating kaisipan. Upang sa ganoon, anuman ingin ninyo sa inyong panalangin ang sabi ng ating Panginoon at ipagkakalob ito upang maluwalhati. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito, nakita ng mga Samaritano kung papaano ang living testimony ng babaeng ito at siya ay ginamit. Hindi lang ito. Alam niyo ba at nabasa niyo na sa Matthew, rather Matthew or Mark, yung isang inaalian ng Espiritu nung si Jesus ay naglalakad, yung sumisigaw na isang lalaki na siya ay nakaposes ng mga batalyon ng mga Espiritu. Yung sumisigaw sa simenteryo pagkatapos ay sinasaktan ng kanyang sarili. Takot na dumaan ang mga tao. Papalapit pa lang si Jesus at dumadaan, anong sabi ng demonyong ito, na inaalian ng demonyo? O anak ni David, hindi pa panahon para ako ay parusaan, sabi niya. O anak ng Diyos na kataas-taasan, nandito ka ba upang ako ay parusaan, hindi pa panahon? Ibig sabihin, alam niya. Pero kung gusto mo kaming paalisin, sabi niya, sa baboy na lang. Umalis kayo, lumabas kayo sa taong yan. Pumunta sila sa baboy, maging ang mga baboy, ayaw nila. Anong ginawa ng mga baboy? Nagpatiwalag sila sa bangin. At sila ay nahulog sa bangin. Ginamit din ng Diyos yon. Ginamit ang lalaking yon na inaalian ng demonyo na siya ay marumi, na siya ay natutulog sa simenteryo. At marami ding naligtas. Hindi lang 30,000 ang naligtas. Basahin niyo yung kwento. What more? Na kayo ay may sasakyan. Na kayo ay mayroong laman sa bulsa. Na kayo ay hindi nagkukulang. E di mag-share tayo. Kahit na isang kaluluwa lang, yung kapitbahay mo na pinakamalapit muna. Sa ganoon, masiyahan naman ang ating Panginoon. And, last, wala na kasing oras kasi, anyway naman, wala nang kasunod. The joy, sabi niya, when you tell the people about Jesus with joy, then you are a loyal servant of God. Loyal. Kapag ang pinag-uusapan dito ay loyal, yung trustworthy o mapagkatiwalaan, sabi nga, dito sa aklat ng Matthew ay kwento rin ito, Matthew 25:21. His Lord is said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter in the joy of your Lord. Sabi nga. Dito, alam niyo ba ang kwentong ito, yung mina, yung binigyan ng talento. Yung talentong yun, yung mina, ang isang mina ay tumutumbas ng 91 kilos of gold. Woo! Pero mayroong binigyan ng dalawang mina, 182 kilos. Mayroong tatlong mina, 243 gold. May 500, may 5 mina. Ibig sabihin, 400. Isipin natin, ginto. Doon na lang sa 5 mina. 4 times 91, ay 5 times 91. 5 times 9, 45. O yung 1, 50. Ibig sabihin, 500 na kung saan na mayroon ng kilo na ginto. Anong sinabi ng Panginoon? Dito, basahin natin ang sabi niya. Well done, good and faithful servant. You will be faithful over few things. Few things. Konti lang yan, sabi. Ibig sabihin, bawat isa sa atin pwedeng pagkatiwalaan na 1 bilyon ng Diyos na sasabihin niyang, ito ay maliit lang para sa iyo kung ikaw ay matapat sa akin. Ito kasi, kung iisipin mo kung gaano karami ang gintong yon. Pero tinawag ng Panginoon na maliit, napagkatiwalaan kita sa maliit na bagay, ngayon ay pagkakatiwalaan pa rin kita sa malaking bagay. Kung ikaw ay pinagkatiwalaan niya ng 1 milyon, maliit lang yan, kapatid. Kung ginagamit mo sa kapurihan ng Diyos yan, napakaliit niyan.
at daragdagan ng Panginoon yan. At idodoble niya, itriple niya, or 100 folds ang pangako ng Diyos ay gagawin niya sa bawat matapat sa Kanya. Kaya nga, huwag tayong sumandal doon sa ating kalagayan kung anuman ang yaman natin ngayon. Ang sandalan natin ay yaong pinagagawa ng Diyos sa atin at kung ano ang purpose ni Kristo sa bawat isa. Kapag diyan tayo sumandal, sasabihin niya sa iyo, ang sabi niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Lord, of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Anong sabi? Surely. Eh di huwag ka nang matakot ngayon. Kasi nga, sasamaan ka ng Diyos eh. Dito sa uli, anong sabi? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey. Turuan niyo silang mag-obey. Kaya kapag ikaw ay obedient sa God, hindi lamang ang awak mo na yaman na yan ang mapapasayo, kapatid. Dodoblein ng Panginoon yan, o triple, o 100-fold na ibibigay niya. Abangan mo na yan. Basta't habang ikaw ay nagiging matapat sa Diyos, siguradong sigurado, kapag hindi binigay, singilin nyo kami na kami nagsasalita. Kasi hindi kami mapapaya sapagkat kailanman hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ganyan ho ang Diyos. Kaya niyang ibigay. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit, ikaw ay pagpapalain ng Diyos na hindi nauubos. Kaya, kapag ikaw ay loyal sa Kanya, ang lahat ng iniingi mo ay pagkakalob ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Manny, binigay niyang halimbawa, ano ang pinaka-loyal na servant, ang sabi niya? Man's best friend. Aso. Eh sabi nga niya, yung aso, halimbawa, tinadyakan mo na o ano, paluin mo. Lalayo yan kung saan magsusuot. Pagkatapos sabi, papi, lalapit na naman uli yan. Ibig sabihin, hindi nagtatanim ng galit. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Kung minsan, pilay-pilay pang lalapit, tatakbo sa'yo yan eh. Eh yung tao kaya, gawin mo kaya ang pilay, pagkatapos, alika. Baka pagbalik niya, masinggan ang dala niya. Kaya, tinawag na man's best friend, yung aso. Pinaka-loyal. Pero, ikaw, na hindi utak aso, at ikaw ay utak tao, na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at binigyan ka ng kanyang buhay na espiritu at kaisipan at katotohanan na ikaw ay pinalaya sa kasalanan. Ngayon, igit ka pa sa aso. Kung ikaw ay magiging loyal, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Higit pa ho tayo. Sinabi nga dito na kung saan napakaliit pala ng mga bagay na kung saan na bilyon-bilyon na alaga sa Panginoon. Napakaliit pala. Kasi pag-aari ng Diyos ang lahat ang nandito sa lupa. Kaya nga, tayo po'y mag-review at mayroon pa tayong program. The joy in telling about Jesus is true chosen disciples of Christ, empowered believer of Christ, living testimony of God's goodness, loyal servants of God, at ang panguli dito, kanina ko pa sinasabi sa inyo, in 2 Corinthians 5:18 and 20, and all of this is gift from God. Itong lahat ay mga regalo ng Diyos who brought us back to Himself through Christ, sa pamamagitan ni Kristo, na kung saan, and God has given us the task of reconciling people to Him. Ginamit tayo o binigyan tayo ng task ng Panginoon na ang mga makasalanan ay kailangan nilapit sa Diyos, na sabihin natin na ipamalita na sana, for God was in Christ reconciling the world of Himself, no longer counting people's sins against them. Walang binibilang na kasalanan ng Diyos. Ano ka man, mamamatay tao ka man dati, drugs,
user ka man ng drugs, o bagay na nangangalo niya, o anumang bagay, karumal-dumal man yan, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, at ikaw ay sumunod kay Kristo at isinuko mo ang buhay mo, hindi bibilangin ng Panginoong yan, sapagkat ang sabi nga, so we were Christ's ambassadors. God is making His appeal through His, and we speak for Christ when we fled, come back to God. Ang ating layunin ay ilapit ang taong makasalanan sa Diyos upang sa ganoon makilala nila si Kristo. Kaya nga, nung ipako siya sa krus, siya ang nag-intercede na dito ang makasalanan at dito ang Ama na inilapit tayo ni Kristo. Ayaw niya tayong bitawan. Tayo rin ay ambasador ng Panginoon. Gawin natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, sapagkat yan ay isang modelo na pagpapakita na walang binago ang Diyos at wala siyang nilimot na pinagagawa sa atin, kundi i-reconcile para ma-reconcile ang mga makasalanan sa ating dakilang manunubos. Amen! So, at sa gabing ito, tatanggap po tayo ng banal na hapunan, at pagkatapos ay mapapanood doon natin ang video ng mga mission, dahil mission team. Nawa ang bawat isa sa atin, sa puso natin, ang ating narinig sa gabing ito. Tell the people, Jesus loves you. Sabihin mo natin sa kanila na mahal sila ni